Isa na nga ito sa pinakamalaking revamp na gagawin ng Magnolia franchise sa kasaysayan. Galing sa coach patungo sa Magnolia Governor pababa sa mga players. Alam nyo ba na nagsimula ng revamping na to at siyang makikita na natin ang pagbabago ngayon darating na conference? Ang pinaka-exciting part pa na inaabangan ko ay ang pagbabago ng mga players ng Magnolia franchise under sa bagong coach na nagpapatakbo ng triangle offense. At sa changes na to, may mga players na matatanggal at may mga players na madadagdag. Magugulat kayo sa mga players na posible umano nilang idagdag sa roster 2.0 ng Magnolia, pambansang manok, na mas pinabata version. Tara, huwag na natin patagalin. Sinimulan ng Magnolia ang kanilang big revamp sa pamamagitan ng pagpapalit muna ng coach na siyang inanunsyo naman ni Boss Al Francis Chua kahapon. And actually, hindi nga nagkamali ang ating source sa pagbibigay impormasyon na si LA Tenorio nga talaga ang ipapalit at agad pang nangyari. Una, bakit si LA ang nilagay sa Magnolia? Hindi ba sumama ang loob ni Coach Chito Victolero? Sa katunayan, nalaman ito ni Coach Chito after na ma-eliminate ang Magnolia laban sa TNT nung naka-twice to beat sila. Dun pa lang gumalaw na agad ang SMC Director at pinaliwanag ang lahat kay Coach Chito. At kaya si LA Tenorio ang napili ni Boss Al dahil sa lahat-lahat ng mga nakasama ni Coach Team, si LA ang mas nakakopya sa triangle offense na pinapatakbo ng Ginebra at sinasabi nila na 95% daw na kuhang-kuha niyang triangle offense. Mas kabisado pa nga raw ni LA ang triangle kesa kay assistant coach Richard Del Rosario. Iba kasi talaga kapag ikaw ay player na naging coach kasi mas maintindihan mo kung paano ang execution ng bawat plays. Kabisado din ni LA kung paano mag-adjust kapag hindi gumana ang triangle offense depende sa sitwasyon. Dahil si LA na nga ang coach, mas pag-iibayuhin para ang pag-a-apply ng triangle offense sa Magnolia para talaga mas may laban ng system at manatiling matatag ang pamana ni Coach Team sa loob ng mahabang panahon. Under Coach LA, asahan natin na mas tatagal pang Triangle Dynasty na ayon sa kanila hindi raw magiging outdated dahil binabago naman ito. Bilang patunay ito pa nga raw ang ginagamit ng Gilas. Kasabay ng pagpalit ng coach, pati rin pala yung Magnolia Governor na si Rene Pardo. Pinalitan na ni Al Francis Chua at ang ipinalit, yung dati nang naging Star Hotshots coach na si Jason Webb. Ang rumor last 3 years ago, ngayon pa nagkatotoo. May edad na rin kasi si former Gov Pardo kaya mas minabuti na magpahinga na sa kanyang trabaho. Ngayon naman dito tayo pababa sa mga players. Dahil sa pagkawala ni William Navarro at mukhang susunod na rin daw si Xavier Lucero patungong KBL, plano ng bagong Magnolia na maglagay ng mga players na sa tingin ni LA ay madaling maka-adapt sa cone system. Ang gusto sana nila, manguha din ng mga players mula sa Ginebra na pwedeng maggamit ng Magnolia. Lingid po sa inyong kalaman, meron pong at least 5 players ang malapit na mag-expire ang kontrata sa Ginebra. Bali yung iba sa kanila, kukunin ng Magnolia hindi sa pamamagitan ng trade kasi kung mag-sister team ang papalitan, kailangan pa ng isang non-SMC team para mangyari ito para maging third party sa trade. So sa 5 players na yan, yung iba i-renew. Yung iba kukunin na raw ng Magnolia para at least hindi na mahirapan si LA sa pag-a-adjust at pagbubuo ng triangle offense. So dapat talaga na yung pamilyar na para mas madaling execution. Ang nakikita ko dito, si Von Pisumal na hindi na talaga ginagamit. Pwedeng-pwede din to si Maverick Ahanmisi. Hindi kasi siya makaporma sa Ginebra dahil sa paulit-ulit na rotation minsan ni Coach Team. Tsaka si Ben Adamas or Isaac Go ang mga big man na maaaring mailipat. Isa pa sa mga exciting updates ng bagong Magnolia ay kukuha din daw sila ng mga young legs para sa long run system. Ang mga players na posibleng mapalitan sina Poli at Rafi Ribes. Magdadagdag din daw ng mga batang players na nakalaro sa FIBA U16 dahil sila nga ay subok na rin ni LA pagdating sa application ng system na ito. Yun nga ay kung makukuha nga nila sa draft. Marami daw players doon na may potensyal at posibleng maging future franchise player sa Magnolia. May mga rumors din na may nagka-interest daw sa athleticism ni Kobe Paras mula sa Magnolia. At recently lang maraming nakakita na bumalik na sa pag-ensayo itong si Kobe Paras na parang nagpapahiwatig nga ng isang big comeback sa basketball career na ipagpapatuloy na sa PBA. Para sa akin totoo nga na exciting ang revamp na gagawin ng Magnolia lalo na kapag nakuha na nila yung mga chess pieces na kukumpleto sa kanilang bagong Magnolia roster. Anong masasabi niyo dito mga Kuls?